Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Wala pa ako nakikita na katulad mong mahina, sabi ni Jackson, at walang kahirap-hirap siyang binuhat nito. Siguro pagod at gutom lang ang asawa ko, kaya hindi niya naisip na bubuhatin ko siya, tulad ng kung paano buhatin ng asawa niya pagkatapos ng kasal. Kaswal naman na sabi ni Jackson, at narinig niya nagtawanan ang mga tao sa paligid. Nakatitig siya sa gwapong mukha ng asawa. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Pero naging panatag ang pakiramdam niya sa bisig nito. Minsan mamaliitin siya nito. At minsan, babatuhin ng mga insultong salita. Minsan naman, tila maalaga ito sa kanya. Alinman sa dalawa ang tunay na mayroon ito. Hinihiling niya na sana na balang araw, magkaroon din siya ng halaga dito. Maingat na ibinabase nito sa malambot na upuan na pangdalawahan at tumabi ito sa kanya. Medyo naiinis siya sa kumikislap na flash ng kamera dahil masakit iyon sa kanyang mga mata. Pero si Jackson hindi nito alintana iyon at mukhang sanay na ito. Ang anak ng CEO ang pumalit sa kanyang ama. Ang kapalit ng CEO ay isang dating presidente. Ngunit pagkatapos ng matagumpay na pag-asawa, lately, ay siya na ba ang kukuha sa kumpanya? Saan katutuloy pagkatapos nitong kasal? Iba't ibang klaseng tanong at panimula ng mga reporter ang naririnig niya. Sa totoo lang parang celebrity talaga si Jackson. Ni hindi rin makalapit ang mga kamag-anak ng asawa niya dahil dinumog sila ng mga reporters. Gayunpaman, isa-isang sinagot iyon ni Jackson. Naroon ang kapangyarihan sa bawat salita nito. Hindi din niya masisisi ang mga reporters dahil iyon ang kanilang mga trabaho. Okay, please stop. Pwede bang kumain muna kami? Naiiritang sabi ni Jackson at niluwagan nito ang suot nitong necktie. Na-pressure na marahil ito. Bigla na lang nag-alisan ang mga cameraman at mga reporters sa harapan nila. Lumapit ang mga personnel at binigyan sila ng iba't ibang klaseng pagkain. Naging busy na silang lahat. Congratulations for the both of you. Napigil ang pagsubo ni Eunice nang marinig ang tinig na iyon ni Elena at ang kasama nito na si Sandro, ang fiancé nito. Naka-appreciate ang isang kamay ni Sandro sa baywang ni Elena. May hitsura din naman ang lalaki. Mukhang may lahing Chinese or Korean naman si Sandro. At mas matangkad ng konti kay Elena. Thank you for joining us. Tipid ang ngiti na sabi niya rito. Bagamat ang katabi niya si Jackson, parang wala lang dito ang sinabi ni Elena. Katatapos lang namin kumain. Bagay na bagay talaga kayo. Nakakainggit. Parang gusto ko nang hilahin ang mga araw nang sa ganon, makasal na kami nitong si Sandro. Natatawang sabi nito at tumingin kay Sandro na halatang in love ito. Don't worry babe, makakarating din tayo dyan. Nakangiting tugo naman ni Sandro at marahang hinalikan nito si Elena sa mga labi saglit lang. Nakita niya sa kanyang mga mata na natigil sa pagsubo ng pagkain si Jackson. Padabog na binitawan ni Jackson ang kubyertos nito. Nagulat ang dalawa sa inasal nito. What is this all about, Elena? Mukhang mauunahan niyo pa kaming mag-honeymoon ng asawa ko. Sarkastikong sabi ni Jackson. Datawa naman si Elena sa sinabi nito. Of course not. Ang totoo, saka na lang namin gagawin yun ni Sandro right after the marriage. Hindi ba babe? Sure babe. I respect you. Sabi naman ni Sandro at tiningnan nito si Elena. Pero saglit lang iyon dahil napako ang tingin ni Sandro sa kanya. Nginitian siya nito. Nagulat man sa ginawa nito. Nginitian na lang niya ito pabalik. Tumayo naman si Jackson. I just lost my appetite.
May kailangan lang akong gawin. Paalam nito at tuluyan na nga siyang iniwan nito. Ano nangyari doon? Tanong naman ni Elena. Nagkibit-balikat naman siya. Manhid ba talaga si Elena? Napaka-imposible naman na hindi nito mahalata ang ikinikilos ni Jackson. That Jackson was jealous. Maiiwan lang kita saglit, Eunice. Tatawagan ko lang ang mga bridesmaids. Paalam naman ni Elena at hinila din ito si Sandro. Bago pa man tuluyang umalis ang mga ito, muli siyang sinulyapan ng tingin ni Sandro. Hindi niya mabasa ang ekspresyon ng mukha nito. Marahil curious lang siguro ito dahil pareho silang singkit. Pero siya hindi naman masyadong singkit ang mga mata niya. Alam niyang nagsiselos naman si Jackson. Hindi siguro nito nakayanan ang labingan ng dalawa. Alam na niya kung ano ang kahinaan ni Jackson. Walang iba kundi si Elena. Eunice! Tawag sa kanya ni Lexi. Ngayon lang niya naalala na kasama pala niya ang best friend niya sa kasal nila ni Jackson. Pasensya ka na ha. Huwag ka sana magtatampo sa akin. Ni hindi na kita masyadong naalala kanina. Tumawa naman ito. As long as I see you're happy, happy na din ako. Nakakainggit ka. Para kang celebrity kanina. Grabe ang yaman pala ng asawa mo. Sira ka talaga. Si Jackson ang asawa ko lang naman ang center of attraction ng mga newscasters na yan. Eunice, welcome to the family. Sabay-sabay na sigaw naman na magpipinsan na babae. Sa kanya nang makalapit ang mga ito. Salamat, sabi niya at ngumiti sa mga ito. Let's take a groovy. Ipopost ko sa social media ko. Excited naman na wika ni Chloe. Hanggang sa napuno ng tawanan ang buong paligid. May mga nagsasayawan at nagkakantahan. Nalasing at kung ano-ano pa. Nang sumapit ang takip silim, narating din ni na Jackson at Eunice ang lugar kung saan sila maghahanimon dahil parte iyon ng pagpapanggap nila. 5 oras din ang biyahe nila bago nila narating ang honeymoon place kuno nila. Ang buong akala niya ay doon na sila maglalagi sa lugar kung saan kinalapagan ng helicopter na ginamit nila kanina pero nagkamali siya. Dahil sumakay ulit sila sa motorboat, dala ang mga gamit nila papunta sa kung saan siya nito dadalhin. Naiwan ang mga bodyguards ni Jackson. Hindi kalayuan sa pupuntahan nila. May bahay din kasi doon pero bakit gusto pa ni Jackson na lumayo sila? Naging tahimik siya sa buong biyahe, maging si Jackson ay ganoon din habang abala ito sa pagmamaneho ng motorboat. Pagkatapos ng 3 minuto nilang paglalayag, narating din nila ang pakay nila. It was an island lake. Iyon ang sabi sa kanya ni Jackson na nabanggit nito kanina bago nila tunguhin ang lugar. The lake was something looks like dead o mas tamang sabihin na hindi magandang paliguan. Although malinis naman iyon, kaya nga lang hindi talaga magandang idea na maligo doon. May 2 palapag na bahay sa tatsulok ang hugis at may floating dock na ginagamit sa sunbathing. She admitted the house was beautiful. Parang ayaw ng mga paa niya na humakbang papasok. Si Jackson ang nagbuhat ng lahat ng gamit nila at nauna na itong naglakad papasok sa kabahayan. Follow me, wika nito. Wala na siya nagawa kung hindi ang sumunod dito. Napakatahimik ng lugar. Mga huni ng ibon at uwak lang ang maririnig mo. Nahaplos tuloy niya ang kanyang mga braso dahil nagtayuan ang mga balahibo niya. Ang mga tunog ng suot nilang sapatos, ang isa pang nagbibigay ingay sa bawat paghakbang nila sa loob ng kabahayan dahil gawa sa kahoy iyon. Marahang binuksan ni Jackson ang pintuan. Namangha siya sa kanyang nakita dahil ang loob niyon ay kulay puti lahat at maaliwalas. Hindi ganoong maluwang at hindi rin masyadong masikip. Tamang-tama lang sa kanilang dalawa. The house was perfect para sa mag-asawa. Sad to say, hindi sila mag-asawang tunay ni Jackson, kundi sa papel lang. Umakyat si Jackson sa itaas, dala ang mga gamit nila na inihanda nila Tasha at Chloe. Hindi na muna siya sumunod dito. Kung gusto mong magpalit, magtungo ka na sa itaas. Muling sabi nito, hindi mo lang siya nito tinapunan ng tingin. Salamat, tipid na sabi niya rito. Tuluyan na itong bumaba at hindi na lang umimik at muling lumabas ng pintuan. Kanina pa siya kating-kati sa suot niyang wedding gown.
Nagmamadali na siyang umakyat sa itaas nang tuluyan na siyang makapasok sa loob ng kwarto. Muli siyang napanganga sa nakita. Simple lang ang kwarto pero napakalinis tingnan. Puti din ang kulay ng kwarto. The bed was king size. Ang mga komot at unan ay puti din. Mabilis ang pumasok sa loob ng banyo ng bathroom. The bathroom was perfectly clean. Puti din ang lahat, maging ang bathtub at shower. Tama nga ang kasabihan na don't judge the book by its cover. Masyado niyang hinusgahan ang palabas na kaanyuhan ng bahay. Kaya hindi niya masisisi si Jackson kung bakit hinuhusgahan siya nito sa panlabas na anyo nang hindi siya nito nakikilala na maigi. Binuksan niya ang gripo ng bathtub at naglagay ng bubble bath. Hahayaan na muna niyang mapuno iyon. Tinanggal na niya ang suot niyang wedding gown at nang mapuno ang bathtub, kaagad siyang naglunoy doon. Malaking ginhawa ang naidulot niyon sa kanyang katawan na tila ba nawala lahat ng bumabagabag sa kanyang utak. Ano ang gagawin nila ni Jackson gayong dalawa lang sila sa loob ng bahay? Natatakot siyang muli sa pagsusolo nila ni Jackson. Hindi naman siguro nito gagawin ang ginawa ng tunay na mag-asawa, hindi ba? Kampante naman siyang kasama ito. Dahil noong unang beses niyang makatabi ito sa kama sa kondo nito, wala naman itong masamang ginawa sa kanya. Hanggang halik lang ito sa kanya. Aaminin niya na nagustuhan niya ang manghalik nito. Pero alam niyang hanggang doon na lang iyon. Isang mabining gabi ang hatid niyon at katahimikan para sa dalawang nilalang na nasa kanilang pugad. Wala silang ibang maririnig kung hindi ang mga huni ng kulisap at mga insektong naglilipana sa bawat paligid. Habang si Jackson ay nasa labas, nakatayo sa deck, malalim ang iniisip at may tangan itong buti ng beer. Hindi pa rin maalis-alis sa isip niya ang paghalik ng tarantadong si Sandro kay Elena sa kanyang harapan. Gusto niya talagang patayin agad ang bastos na iyon. Ang lakas ng loob nitong halikan si Elena sa mismong harapan niya. Kung wala lang marahil si Elena sa harapan niya, binugbog na niya ito. Sa loob ng ilang araw ay mabigat ang kanyang puso. Ang dating kalungkutan at kalituhan ay bumabalik araw-araw at kinukutya siya. Ang tanging nais niya ay isang kumpletong maliit na tahanan. Dati-rati silang dalawa lang ni Elena ang magkasama at masaya na siya doon. Pero ngayon, everything was changed. Nakita niya sa mga mata ni Elena ang saya habang nakatitig ito sa gagong si Sandro. Pero hindi niya malilinglang ang sarili na mahal ng tarantadong iyon sa Elena. It was sure of it. Gagawa siya ng paraan na maghiwalay lang ang mga ito. Alam niyang si Elena lang ang babaeng makakapagkumpleto sa kanyang pagkatao. Just like before. Gusto niyang ibalik ang panahon na masaya pa silang dalawa. Naputol ang kanyang pagmuni-muni nang makarinig ng mga yabag mula sa balkonahe sa itaas. Nakita niya ang babaeng iniharap niya kanina sa dambana at mabagal na lumakad ito sa pinakadulo ng balkonahe at hinawakan ng mga kamay nito ang railings na gawa sa bakal. Muntik na niyang makalimutan na kasama na nga pala niya ang kanyang asawa. Asawa na nga pala niya ang babaeng gumugulo sa tahimik niyang buhay. Pero hindi niya ito bibigyan ng special na treatment at alam niyang may kailangan lang siya dito. Masyadong inukupa ng utak niya si Elena kung kaya't nakalimutan niyang ang presensya ng kanyang asawa. Tiningnan niya ito mula sa malayo. Hindi aware ang babae na may mga matang nakamasid dito dahil madilim ang pwesto na kinatatayuan niya at hindi aabot ang ilaw ng poste doon. Tinatangay ng hangin ang bagsak at mahaba nitong buhok na kasing itim ng kalangitan sa langit. She looks like a goddess ghost, something like that. Habang ang kunting liwanag na buwan ay nagmumula sa itaas, ang siyang nagbibigay liwanag sa katawan nito. Nakasuot ito ng robang puti. Maliban sa suot nitong roba, ano pa kaya ang suot nito sa loob? Naglalaro ang malikot na imanasyon sa kanyang utak. Kasabay niyon ay ang biglang pagtigas ng bagay na iyon sa pagitan ng kanyang mga hita. Napangisi siya. Mukhang inaakit siya nito. Alam niya ang mga ganoong galawan ng babae. Ang pagpapakita ng interest. Bakit hindi? Lalaki lang siya na may pangangailangan. Muling lumagok ng alak si Jackson at ang mga matay nakatutok pa rin kay Eunice. Sinuro niya itong mabuti.
Manipis ang suot nitong tumatabing sa katawan nito. Inaamin niya na likas na sexy ang katawan nito na talagang humahamon sa utos sa sarili. Paano niya nakontrol ang kanyang katawan? Naglalaro ito ng apoy sa kanya. Marahan niyang nilagok ang hawak na bote ng alak at inubos niya ang laman niyon. Nagpasya siyang umakyat sa itaas kung saan naroon ang kanyang target. Nasa malalim na pag-iisip siya nang maramdaman niya na may humakap sa kanyang likuran at ipinulupot nito ang mga braso sa kanyang baywang. Napapikit siya ng mga mata at marahan na napabuntong hininga bago niya ito hinarap. Bumungad sa kanyang harapan ang mukha ni Jackson na walang suot na pang-itaas at tanging maong pants lang ang suot nito. Nakapagtataka at hindi malang ito nilalamig. Parang wala siya sa sarili. Yumuko ito sa kanya. Nakapikit ang mga mata nito at marahang ikinikis-kis ang mukha nito sa kanyang mukha. Napapikit siya sa ginagawa nito at tila nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang buong katawan. Bigla siya nitong hinalikan ng walang sabi-sabi. Binuksan niya ito na parang bulaklak na umiinom sa ulan. Mainit at matamis ang labi nito, kahit amoy alak ito. Dumadaos-dos ang dila nito sa pagitan ng labi niya, at tila nawala siya. Humalikip-kip siya sa baywang nito. Napakainit ng katawan nito. Kahit pa na malamig ang hangin sa labas, wala pa rin iyong katumbas sa init ng katawan nitong taglay. At maging siya ay parang apoy at mabilis na nagliliyap. Nagulat man sa ginawa nito sa biglang paghalik sa kanya. Gayon pa man nagawa niyang salubungin ang mga labi nito. Hindi niya alam pero nasasanay na siya sa mga halik nito. Naghalikan sila na mapusok nang hindi niya alam kung paano nangyari. Natagpuan niya ang sarili na nakahiga sa kama at nakapatong sa kanya ang matigas na katawan ni Jackson. Nararamdaman niya ang mga kalamnan ng binti nito sa kanyang mga hita. At hindi ito sapat. May gusto siyang gawin. Desperado at may pangangailangan na hindi niya alam kung ano ang nasa loob niya. Ang ilang maliliit na bahagi ng kanyang utak ay gumagana pa rin tulad ng dati. At ngayon ang maliit na bahagi na ito ay nagpaiyak sa kanya habang ang mga daliri ni Jackson ay nagsimulang dumaos-dos sa loob ng kanyang baywang. Jackson, no! Sabi niya pero parang bulong lang iyon. Para sa isang segundo hindi niya pinansin ang kanyang kamay ay patuloy ang matamis na pag-atake sa kanyang mga sentido. Pagkatapos na magsimulang tumagos ang mga salita, tumigil ito. Tinakpan pa rin siya ng kanyang katawan at ramdam na ramdam niya ang kinig sa kalamnan nito na parang pilipit na lubid sa balat niya. Inangat nito ang ulo niya para titigan ito. Sinalubong niya ang mga titig nito. What's the matter? Jackson, I can't. I just can't. That's all. Tinulak siya nito at hinila niya ang sarili niya bigla. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at inayos ang pagkakatanggal ng suot niyang roba. Gusto kita. Gusto mo ako. Bakit? Nasa boses nito ang lambing at pagnanasa. Hindi siya nagsalita. Naramdaman niya ang paglapit nito kung kaya't muli siyang napaharap dito at napaatras. Alam mo bang napakaganda mo? Sabi nito sa malamlam na tinig. You have the sweetest face, in the deepest, most seductively beautiful voice of any woman I've known. Huwag mo akong kulitin sa itsura ko. Hindi kita kinukulit. Nagsasabi ako ng totoo. Bakit natatakot kang tumanggap ng mga papuri? Alam mo bang nababahala ako? Nababahala ka kasi gusto mo akong maikama. Ang akala mo siguro magpapaniwala mo ulit ako sa mga pambobola mo. Asik naman niya rito. Ngayong kasal na tayo, paano kung totohanin ko ang paratang mo sa akin noon that I rape you? Will I be convicted of sexual assault by my own wife? Sarkastikong sabi nito. Napaatras siya at muling nakaramdam ng takot sa sinabi nito. Seryoso ang mukha nito sa sinabi nito. Gayunpaman lalaki pa rin ito at may pangangailangan.
No, it couldn't be. Magkaiba sina Jackson at Ramon. Dahil sa pag-atras niya, nasagi niya ang upuan at nahawakan iyon. Hindi ka malang mapoprotektahan ng upuan na yan kung magdesisyon akong gawin ang iniisip mo. Panunuya na wika nito sa kanya. Hindi sigurado si Eunice kung ano ang iniisip ni Jackson. I am not willing. Halos bulong na iyon. Kasabay niyon ay ang panginginig ng katawan niya. Inilagay niya ang isang kamay sa ilalim ng baba niya at itinaas ang mukha niya. Bakit hindi? I'm your husband. And now, you are my wife. There's nothing wrong with that. Bakit napakadali mo lang ako maakit, Mrs. Sylvester? I don't really feel like Mrs. Sylvester. And I never seduce you. Alam mong sa papel lang tayo mag-asawa. Huwag mong maliitin ang sarili mo, sweetheart. I'm not your sweetheart, sabi niya rito. Papalayo sa kanya. Gaano ka totoo? Pahilig na nakurba ang mga labi ni Jackson. Jackson, ayoko. Don't what? What do you not want? Getting violated by a monster? Bakit hindi ba pwedeng pakinabangan ko naman ang asawa ko? Habang ang iba dyan ay nakikinabang. Sabi nito at muli na naman siya nitong na-corner sa dingding. Uminit ang ulo niya sa sinabi nito kung kaya't ubod lakas niya itong sinampal. How dare you talk to me like that? Galit na wika niya at itinulak ito. Namula ang mukha nito sa galit. Bigla siyang nakaramdam ng takot dito. Alam mo, hindi ako pumapatol sa mga babae pero huwag mong gawin ang binabalak mo. Nahihintakot ang sabi niya. Only if you're nice to me. Itinaas nito ang kamay nito bago pa man siya nito magawang saktan. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Please don't! Sigaw niya at naramdaman na lang niya ang mga kamay nito sa kanyang mga braso at hinila siya nito na parang bagay lang na inihagis siya nito sa ibabaw ng kama. At muling dumagan ito sa kanyang katawan. Muli siyang hinalikan nito sa mga labi ng mapusok, madiin at marubdob. Nasasaktan na naman siya sa paraan ng paghalik nito. Anong meron sa kanya? Bitawan mo ako! Naiiyak na wika niya. Naroon ang takot pero nagawa niyang sumigaw nang bumaba ang mga labi nito sa kanyang leeg. Habang hawak nito ang dalawang kamay niya. Hindi niya malabanan ang lakas nito. Huwag kang umakto na tila inosente ka. Sabi nito at bumaba ang mga labi nito sa kanyang dibdib. Nasasaktan siya sa ginagawa nito. Pero wala nang mas masakit pa sa binibitawan nitong salita sa kanya. Nagbalik na naman ang mabangis na pagkatao nito. Sinasabi na nga ba niya? He was just teasing her. Muli nitong kinalas ang pagkakatali ng suot niyang roba. Nanlaki ang mga mata niya ng purasahang puniti nito ang kakarampot na lingerie na suot niya sa loob. Pilit niyang itinatago ang kahubadan niya rito. Hindi niya intensyon na isuot iyon dahil yung lang talaga ang damit na ibinigay ng dalawang magkapatid na sina Tasha at Chloe. Puro lingerie. Mabuti na lang at may mga roba. Kaya nga lang manipis at wala ring pagkakaiba sa lingerie na suot niya. Damn, those breasts is freaking big. I want you now. Ungol nito. Habang walang tigil ito sa pagsipsip sa kaliwang dibdib niya. At ang isang kamay nito ay hawak ang kaliwang dibdib niya. Napaliyad siya sa ginawa nito. Jackson, please. Tumigil ka na. Bulong niya rito. Napangiti naman si Jackson na marinig nito iyon. Tila isang malamyos na musika iyon sa kanyang pandinig. At dahil doon, mas lalo pa niyang pinagyaman ang mga kamay niya sa paghagod sa katawan ng asawa. At muling din naman ang dila niya ang mga dibdib nito. Habang si Eunice naman ay tupok na sa apoy dahil sa masuyong pag-angkin ng mga labi ni Jackson sa kanyang dibdib, ay wala siyang sapat na lakas para pigilan ito. Kailangan niyang kontrahin ang nararamdaman. Kahit pa natutupok na siya sa apoy, wala na din sa sarili si Jackson na kailan lang sinasabi nito na hindi siya nito papatulan.
Please, Jackson. Itigil mo na to. Naiiyak na wika niya rito. Tumahimik ka. Ito ang kailangan mo para pagbayaran ang pang-aakit mo sa akin. Anas na wika nito. Mukhang desidido na ito na may mangyari sa kanila. Naalala na naman niya ang ginawa sa kanya ni Ramon. At parang naririnig na naman niya ang malidimonyong tawa ni Ramon na mukha din naman ni Jackson. No, hindi tama ito.